Ang sagupaan ng mga talam ay humawi sa himpapawid. Bawat hampas mula kay Logan ay napakatalas at napakalakas na tila handa itong punatan ang mismong tela ng espasyo. Nahuli si Franz na walang depensa. Biglang may naalala si Sir Franz sa pagsasanay. Kahit may sandata sa kamay, hindi siya nakadepensa sa oras. Mapagtagumpay nang umisi si Aslan, ang boses niya'y mayabang na umalangaw-ngaw. Ang tagumpay ay akin, Franz. Napamura si Franz dahil dito habang hinahawakan niya ang kanyang ulo. Sinabi ni Aslan na, malakas nga ang kumikinang na talam mong parang latigo, pero kulang ka pa rin sa lakas. Itinaas niya ang sarili niyang espada para suriin ang talam nito, bumulong si Franz na parang nagtatapat ng isang katotohanan na matagal na niyang tinanggap. Isinakripisyo ko ang lakas para mas mapalaki ang pagiging maliksi at ang abot. Laban sa isang may kaparehong lakas, palagi akong matatalo. Ngumiti ng malapad si Aslan at nag-alok ng kunwari payo. Kung ayaw mong matalo sa akin ulit, mas mabuti pang alamin mo kung paano ito lalabanan. Sinabi ni Franz, kalimutan mo na, kahit pa gumugol ako ng habang buhay pagkatapos magising ang force blade ko, hindi pa rin ito gagana. Sadyang ganyan lang ang katangian ng espada ko. Ang kanyang mga salita ay nagpahinto kay Aslan sa maikling sandali. At bukod pa riyan, dagdag ni Franz na may mahina, halos malungkot na tono, ang Twin Blade of Bifrost hindi lang ako ang nagdadala nito. Doon, sa wakas ay naintindihan ni Aslan. Ang mga mata niya'y bahagyang lumaki habang yumuko. Napagtanto ni Franz na ang isip niya ay naliligaw sa ibang lugar, bumabalik sa lumang alaala. Sa bingit ng kamatayan, nahuli sa sarili niyang biglaang paggunita. Bumalik sa kasalukuyan, tinamaan si Franz ng atake ni Logan. Dahil dito umubos siya ng dugo. Sa tapat niya, tumigas ang mukha ni Logan at naging isang malagim na maskara habang lumalapit siya para sa huling hampas. Sabi ni Logan dito na ito magtatapos, Franz. Isang nagniningning na arko ng liwanag ang hamati pasulong sa isang iglap. Ang kanyang katawan ay nahati ng malinis sa dalawa. Habang bumagsak ang bangkay sa lupa, naglabas si Aslan ng isang desperadong iyak. Iniwan ang kanyang posisyon, sumugod siya pasulong, sinabi kay Logan na papatayin kita. Sinugod ni Aslan si Logan, ang mga mata ay nakakandado sa mukha niya, kinain ng galit. Ngunit bago siya makahampas, sinalubong siya ng talam ni Logan. Ang impact ay naghagis kay Aslan paatros, at hanggang sa umubos siya ng dugo. Hindi man lang nahirapan si Logan. Ang kanyang espada ay nanatiling nakataas, ang boses niya'y puno ng paghamak. Kung wala ang artifact mo, hindi ka isang Swift Knight. Hawak ang dumudugong sugat sa kanyang balikat, nagmura si Aslan. Lintik na bata ka, at pagkatapos ay may kumislap. Isang biglaang bugzo ng liwanag ang sumabog malapit sa kanya. Ang matinding enerhiya ay nagpaputok ng lupa at bato sa himpapawid. Ang mga mata ni Aslan ay napadpad doon, ang nagniningas na sinag ng enerhiya ay huminto bago umabot sa mukha niya. Isang tungkod ang biglang nagmaterialize, naglalabas ng madilim, malakaragat ang asul na aura na nagbabad ng panganib sa hangin. Ang sagupaan ng orange at asul na mga enerhiya ay marahas na nagbanggaan ng may matinding lakas. Napahinto si Logan sa lakas ng hangin. Humigpit ang hawak niya sa kanyang espada, inilalagay ang bawat onsa ng focus sa isang solong hampas. Humiwa siya ng isang atake gamit ang kanyang aura. Pagkatapos ay tumigil siya, ang mga matay na ningkit habang pinag-aaralan niya ang laban ng mga puwersa sa harap. Mula sa loob ng umuugong na banggaan, isang boses ang umalangaw-ngaw. Nais mong tumakas. Ang mga salita ay kinagulat ni Logan, mabilis siyang lumingon, na-distract ng panunukso, at nakita ang mga mukha ng mga sundalo ni Bifrost na takot. Nasira ang windshield ni Bifrost. Lumingon si Logan, at nakita na may mga pana na tumatama sa mga kabalyero niya. Mabilis na tumakbo ang isip niya. Ang barrier ay humihina. Napapagod na ba si Roger Bifrost? Ngunit bago pa niya mapatatag ang kanyang mga iniisip, isa pang bugzo ng kapangyarihan ng sumiklab, ito ay berde. Tumama ito ng walang babala. Ang impact ay humiwa kay Logan, pinwersa siya pabalik habang itinaas niya ang kanyang espada sa desperadong depensa. Isip niya, napakalakas nito. Umatake si Logan pabalik, hinaharang ang mga atake ni Bifrost. Sinusuri ang daloy ng mahika habang lumalaban siya sa walang tigil na atake.
Binabawasan ni Beffrose ang kalasag sa pinakamababang antas nito. Ibinubuhos ang bawat huling patak ng mana sa opensa. Ang mga atake ay dumating ng mas mabilis, mas marahas. Umalangaw-ngaw ang mga sparks mula sa kanyang talam habang biniblock niya. Sa loob-loob, nagmura siya. Kabaliwan, ang kanyang tingin ay lumipat kay Beffrose. Isang nakakapanlamig na conclusion ang naisip ni Logan. Isasakripisyo ni Beffrose ang sarili niyang mga kakampi para lang patayin ako. Sa buong field, kumulo ang galit ni Beffrose. Lintik ka, McLean. Ang pagnanakaw sa lahat mula sa akin ay hindi pa ba sapat? Puputulan mo rin ang kanang kamay ko. Ang mukha ni Logan ay bumaluktot sa isang matalim na ngiti, ang kanyang boses ay may bahid ng paghamak. Tinawag mo akong magnanakaw, gayong ikaw ang pumasok sa aming lupain. Sa sandaling iyon, sumugod si Aslan mula sa likuran, handang umatake kay Logan. Naramdaman ito ni Logan sa tamang oras. Hinarang ni Logan ang atake ni Aslan ng madali, ngunit sumabay ng atake si Beffrose. Sa lakas ng puwersa ni Logan napaatras si Aslan ng ilang metro. Ngunit si Beffrose ay umaatake na, ang kanyang mahika ay bumubulwak, itinutulak ang kanyang pag-atake ng mas mataas. Sa isip ni Logan, parehong ginigipit ako ng mahikang ito at ng unggoy na ito nang walang tigil upang piliting bumagsak ang depensa ko. Sigurado akong madaling uubusan ang lahat gamit ang mga long-range na atake. Kumislap ang pawis sa noo ni Logan habang binablock niya ang bawat hampas. Ngunit hindi ko maaaring sayangin ang aking enerhiya. Mayroon pang itinatago si Beffrose. Pagkatapos ay may gumalaw sa kanya. Ang kanyang kamay ay huminto ng bahagya sa puluhan. Teka, tumingin siya sa kanyang espada, ang parang apoy na enerhiya ay nagsimulang gumapang sa paligid ng talim nito. Ganito karami dapat sapat na ito. Marahas na bumugso ang init, ang talam ay naglalabas ng isang matindi, naglalagablab na aura na bumabaluktot sa hangin sa paligid nito. Itinaas ang kanyang espada, huminga si Logan. Sa isang dagandong ng kapangyarihan, nagpakawala siya ng isang mapaminsalang hiwa, isang arko ng purong apoy, nagniningning at walang pigil, humiwa pa sulong upang magbanggaan ng harap-harapan sa mahika ni Beffrose. Ang lupa sa ilalim nila ay sumabog paakyat sa marahas na pagsabog. Ang naglalagablab na aura ni Logan ay bumulwak ng may napakalaking lakas, pinipilit pabalik ang mahika ni Beffrose. Ngumiti si Logan, sa isip niya, naalaala niya ang kanyang pagsusuri, ang Moonlit Windblade, isang flexible na sandata na hawak ng Moonlight Knight. Ang parang latigo nitong katangian ay may kakayahang magsagawa ng malawak, malalaking hampas nang hindi nauubos ang masyadong lakas. Tumingin pababa sa kanyang mainit pa ring espada, ngumiti ng bahagya si Logan. Ang pagblock sa bagyo ng mga bomba kanina ay nagbigay sa kanya ng pananaw sa paggamit nito. Itinaas niya ang kanyang talam, ang boses ay matatag sa paniniwala. Kung gayon ang ikaapat na teknik ng Divine Sword Secrets. Ngunit hindi niya natapos ang pag-iisip. Sumigaw si Aslan. Mga mata niya'y nasunog sa galit habang umuungol siya, imposible. Sumugod pa sulong ng walang ingat, na parang gamo-gamo na sumisid sa apoy. Para sa kanya, ito ay isang insulto sa techniques ni Franz. Ngunit habang lumalapit siya, napaisip siya. Ano ang ginawa niya? Hindi lang ito ang teknik ni Franz. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Aslan ang nakakapanlumo na katotohanan. Si Logan sa isang kisap mata, naging isang mataas na kabalyero siya. Tinulak namin ang pamilya McLean na manganak ng isang halimaw. Umikot ang kanyang mga iniisip. Paano lumakas ng ganoon kabilas ang batang iyon? Dahil ba sa pagsisikap? Hindi, ang sagot ay parang lason. Hindi, kung pagsisikap lang iyon, nagsikap ako sa loob ng maraming taon. Nagsanay ako hanggang sa ang katawan ko ay naging puro peklat na lang. Mga mukha ang kumislap sa kanyang isipan, ang mga mapanlibak, mapangutya na tingin, ang paghamak na tiniis niya. Nag-alab ang galit. Tumanggi akong matalo sa mga hanggal na tumitingin sa akin ng mababa. Gumapang ako dito ng walang iba kundi kagustuhan. Ako ang tagapagmana ng isang tunay na angkan. Hindi ko hahayaang may lumampas sa akin. At gayon paman, lumampas si Logan. Habang mas nag-iisip si Aslan, mas lalong dumidilim ang kanyang tingin, hanggang sa kaguluhan na lang ang natira. Bumagsak ang kanyang boses habang sumisigaw, dahil ba mas karapat-dapat ka kaysa sa akin, Logan McLean?
Naningkit ang mga mata ni Logan, napansin ang kabaliwan sa kanya. Tumama ang pagtanto ng may panlalamig. Sinusunog niya ang sarili niyang life force. Malinaw na nakita ni Logan iyon. Nalampasan na ni Aslan ang linyang iyon. Hindi lang siya nanghihiram ng lakas. Sinusunog niya ang mismong pag-iral niya. Pinatatag ni Logan ang kanyang tindig. Kung isinugal ni Aslan ang lahat, sasagutin niya ito ng ganoon din. Sa isang matalas na galaw, nagpakawala si Logan ng isa pang naglalagablab na hiwa, ang mga apoy ay umugang palabas patungo sa kanyang kalaban. Ngunit ngumisilang ng maraha si Aslan. Nahawakan ko na ang kahinaan ng galaw na iyan. Ang mga salita ay tumama kay Logan na parang malamig na tubig. Ang kanyang katawan ay nanginginig ng hindi sinasadya, isang masamang bigat ang pumipindot sa kanya, hindi likas, nakakasakal. Tumingin siya sa kanyang mga binti, nagyelo, hindi makagalaw. Naisip ni Logan kung isa ba ito sa mga trick ni Roger Beffrose. Naging kulay pula ang mga mata ni Aslan, at sa ilalim ng kontrol ni Beffrose, nagsimula siyang bumigkas ng isang incantation. Isang kalasag na bigay ng aking Panginoon. At isang depekto na hindi malalampasan kahit ng pinakamalapit kong kakampi. Wawakasan kita gamit ang kapangyarihang ito. Nanatiling nakatayo si Logan, pinapanood ang talam sa kamay ni Aslan. Isang mapait na pag-iisip ang dumaan sa kanyang isipan. Siguro kasalanan niya ang ipinanganak na may talento na masyadong nakakalamang. Ipinikit niya ang kanyang mga mata sa isang sandali upang maramdaman ang bigat ng sandali. Pagkatapos ay dahan-dahang itinaas ang kanyang espada. Nakakahiya, bulong niya. Pagkatapos, binuksan ang kanyang mga mata. Idineklara niya, nang may hindi matitinag na determinasyon, isinusugal ko rin ang buhay ko dito. Ang mga salita ay nagpabalik sa katinuan ni Aslan. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa hindi paniniwala sa determinasyon ni Logan. Pinaandar ng isang masamang aura, sumugod siya, tumatakbo ang mga iniisip. Ang parang latigong talam ng liwanag na hawak mo, tiyak na may mga gamit ito. Ngunit kulang pa rin ito sa lakas na kailangan nito. Ang pagpapalawak ng flexibility at abot nito sa maximum ay mas madaling supulin laban sa isang may kaparehong antas. Ang kanyang panloob na monologo ay nawasak nang biglang naputol ang kanyang espada sa dalawa sa ilalim ng hampas ni Logan. Tumingin si Aslan nang may takot sa sirang sandata, ang kanyang mga mata ay namula, ang kanyang boses ay nanginginig. Imposible, paano? Bago pa niya matapos ang pag-iisip, tumama na ang atake ni Logan at pinabagsak siya sa lupa. Pagkatapos mapanood ang lahat na nangyari, humigpit ang hawak ni Beffrose sa kanyang tungkod hanggang sa pumuti ang kanyang mga buko. Ang kanyang mga ngipin ay nagkakapit ng husto na walang naiwan na puwang. Isang nakakasakal na aura ang lumabas mula sa kanya, ang mga ugat ay umumbok sa kanyang balat. Habang nagngangalit siya sa masamang hangarin, sumisigaw siya ng pangalan ng kanyang kaaway, Logan McLean.